Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Mali. Kamusta po muli mga kabayan? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, maingatan po tayo mga kabayan. Naway maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong sagot ng ombudsman na hindi po nila aaksyonan yung mga patong-patong na reklamo ng nila sa Vice President. Paano nga naman aaksyonan? Ni-impeach na nga nila mga tambay. At syempre po, ang Vice President po ay nag-counter na po ng affidavit. Counter of affidavit sa ombudsman. At nakita po dyan ng ombudsman talagang walang ground para po i-impeach din ng Vice President. At syempre walang ground para kasuhan ng isang Vice President. Matalino po ang ombudsman. Siya po ay dating Supreme Court Justice mga tambay, si Ombudsman Martires. At syempre po, ito po, nakakalungkot din po ito pong bahay naman daw po. Ito pong tahanan ng dating Pangulong Duterte, yung kanilang ancestral house, ay ibinebenta na raw po mga tambay. At ang balita po natin ay sold out na po yata, may nakabili na po yata. Sana po ang nakabili man, kung ito'y nabenta, malalapit pong kamag-anak o kaibigan po sana ang nakabili. Nakakalungkot lang po na mabalitaan po natin na ang kanya pong ancestral house o ang kanyang tahanan ay ibinebenta po mga kabayan. Sama po natin sa ating pong kukomentuhan. Unahin muna natin ang ombudsman mga tambay. Umpisahan po natin. Ito po, pakinggan po natin. Hindi aaksyonan ng Office of the Ombudsman ang reklamong inirekomenda ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires, tali ang kamay ng Ombudsman dahil impeachable official si VP Sara at may nakabinbin ng impeachment complaint sa Senate Impeachment Court. Magugunita ang inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Ombudsman na imbestigahan ang Vice Presidente dahil sa bribery, technical malversation at iba pang krimen. Ayon kay Martires, hahayaan niyang gawin ng impeachment court ang trabaho nito pero nilinaw na hindi ibabasura ang reklamo ng Kamara. Pinabulaanan din ni Martires ang spekulasyong i-absuelto ang Vice dahil umano inappoint siya ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ilalabas namin ang report at sinasabi namin, wala namang liability, hindi kinontra namin yung Senado. Sir, So you have now in a crisis where there are two institutions, di ba? Despite the different findings. So to avoid that, let them finish the impeachment proceedings. Inihain kahapon ng Vice Presidente sa Ombudsman ang counter affidavit bilang tugon sa reklamong inihain ng Kamara. tuloy na. Yan po mga tambay, naghain na po ng counter of affidavit mga tambay. At kung talagang yan po ay appointee po at sinasabi nila, yan ang issue po nila dyan, appointee raw po ng dating Pangulong Duterte. Kung appointee po ng dating Pangulong Duterte yan, na sinasabi nyo, di sana po yung 10 araw na isinampa po na kaso sa mga kumidnap daw po sa dating Pangulong Duterte. Sana po yung napakabilis na aksyonan ng ombudsman. Buwan na po buwan na! Di po ba? Hindi po, ibang klase kasi mga kritiko Gusto po kasi ng mga kritiko ay lagi pong pumapabor sa kanila. Kasi po instant justice kasi ang gusto nila. Lagi pong pumapabor, lalo po yung makakaliwa. Ganyan po ang style ng makakaliwa mga tambay. Yung mga basura at salot sa lipunan. Ito naman po mga tambay, pakinggan naman po natin itong isa po na binebenta daw po at sold out na po yata ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Once a symbol of a simple lifestyle. Ito po, umpisahan po natin. After former President Rodrigo Duterte's arrest by the International Criminal Court, his Davao City house became a site of pilgrimage for loyal supporters where they held vigils, left flowers, and took photos beside a life-size standee of his likeness. On Saturday, the former president's partner confirmed the house is now up for sale. Details in this report by Hannah T.
Former President Rodrigo Duterte's small home in Davao City is now up for sale. It was once his symbol of a simple lifestyle as the top Filipino leader. The house in Doña Luisa stood empty since his arrest in March for crimes against humanity and his bloody drug war. Longtime partner Hanilet Avancenia confirmed the sale in a radio interview this weekend. She said she could no longer bring herself to visit the house after the former president was flown to The Hague, Netherlands. Avancenia said the pain of his absence grew worse when his lawyers asked her to install CCTV cameras, including inside the bedrooms. That was her signal to let go. Photos now show a house and lot for sale sign tied to the gate, along with a contact number for interested buyers. During his term, Duterte often chose this humble home over hotels and official residences. It was where he said he felt most at ease and most authentic. In 2017, he took Japanese Prime Minister Shinzo Abe and his wife on a tour of the house. Duterte showed them his bedroom and a simple mosquito net he slept under. After his ICC arrest, the house became a site of pilgrimage for loyal supporters. They held vigils, left flowers, and took photos beside a life-size standee of his likeness. No asking price has been publicly disclosed. Hannah Tia, billionaire. Mga tambay, ang residence po, ang ancestral house po ng dating Pangulong Duterte ay ibinebenta na. Yan po ay kinonfirm po ni Miss Hanilet, mga tambay. At mayroon na rin pong pumuputok na balita sa social media, mga tambay, na sold out na raw po o nabili na raw. Diyan po sa mga bagay na yan, mga tambay, meron po silang malalim na dahilan po dyan, mga kabayan. Yan po ay family po yan, personal po yan, family decision po yan, mga kabayan. At syempre, alam naman po natin, ang dating Pangulong Duterte ay naharap din po kasi sa matindi pong ang pamilya. Matindi po kasing grabe po ang ginawang problema po. Yung dalamhati po nila sa kanilang padre de pamilya na ginawa po ng gobyerno. Di po ba? Yung lagi po natin sinasabi, yung mga dating Pangulo, mga tambay, na sinasabi nila nagkasala sa batas, mga kabayan, sa Pilipinas po inuusig. Sa Pilipinas po, di po ba? Sa Pilipinas po, sa korte po ng Pilipinas, mga katambay, ang naglilitis. Nililitis po sa ating bansa. Pero ibang klase po itong ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga po ito'y parte ng sinasabi pong demolition job, mga tambay, ay wala po tayong yung ganyan po kasi, mga tambay, na ginawa po ng gobyerno. Hindi po pangkaraniwang ugali po meron yan. Yung sinasabi nga po natin bilang Pilipino, yung mga ganyan po kasing ugali at pananaw sa buhay ng mga ganyan leader, ay yan po ay hindi po maganda yan bilang isang Pilipino. Dahil una-una, meron ka sariling bansa. Kaya nga po ang ating mga bayani, di ba? Ipinagtanggol ng ating mga bayani ang ating kalayaan, ang ating jurisdiction, di ba? Ang ating soberenya. Kaya nga nagkaroon tayo ng sariling jurisdiction natin dahil nga naging malaya tayong bansa. May sarili tayong soberenya. Kaya lang, nung makabalik po, nakapasok ang may dugong Marcos, may dugong Araneta, may dugong Romualdez Incorporation. Yan po nangyari, mga tambay. Yung sinasabi nga po ng ating mga kababayan, yung pagiging sakim, greedy sa kapangyarihan na ayaw na mawala sa kanila nung sila'y makabalik sa kapangyarihan. Kaya po lahat, mga tabay, kahit po sabihin po na pagiging asal hayop, pagiging hudas, taksil sa bayan, ay kaya po nila itong lunukin at kaya po nilang tanggapin ito. Pati po ang ating mga men in uniform. Hindi po ba? Hindi naman po lahat. Yung mga nagpakaaso lang po at talagang nagstaksil din po sa bayan at sa dating Pangulo. Kaya ito pong pagbebenta po ng bahay, mga tambay, marami po, malalim po ito. Nalulungkot man tayo na ibinebenta na po o nabenta na ang bahay ni dating Pangulong Duterte dahil napakarami po kasi memories. Mga memories ng mga pamilya, hindi lang po ng pamilya, na tayo po mga Pilipino, di po ba? Nasaksihan po natin ng ilang taon, how many long years, dahil po sa kanya pong pagiging presidente, naging open book na po
ang buhay ng dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya at syempre po ang kanyang ancestral house na napakarami pong memories na pati po ang mga leader ng ibang bansa dahil pinakita pa sa balita, di ba? Yung namayapa, namayapa na rin po yung dating Prime Minister Abe ng Japan ay napunta rin po sa kanyang tahanan, mga katambay. Dito po kasi yung kaso rin po kasi na sinampa ng mga karamihan ay makakaliwang grupo na mga gawa-gawa po ito. Puro gawa-gawa po ito, mga tambay. Kasi nga po, pagpapabagsak po ito demolition po ginawa rito mga kababayan. Kasi kung hindi po demolition ang ginawa dyan, sa Pilipinas po sinampahan yan. Kung totoo po na nagkasala ang ating dating Pangulong Duterte at hindi niya trabaho na bigyan ng kapayapaan at katahimikan ang mga normal na tao na talagang nasasakop tayo ng narco-politics at talagang bumabaha ang mga pulburon sa ating bansa at isang damukal na addictus na handyan pa mga kriminal, makakaliwang grupo. Di po ba? At ang mga korap na mga politiko. Di po ba? Kaya lang po mga tambay, iba po kasi ang nakaupo ngayon. Ang nakaupo kasi ngayon ay pro. Hindi po anti, pro-criminal yata, pro-addictus, pro-polboron, di ba? At pro-corruption. Hindi kaya, dahil wala po tayong mga investigasyon sa corruption Kaya ito po mga tambay, isa rin po kasing pwede pong ilakip po rito kasi malaki po gastusan dyan. Alam naman po natin na talagang ang babayaran po dyan ay dolyares, mga tambay. At alam din naman po natin ang ating dating Pangulong Duterte ay may pension po yan. May pension po yan bilang presidente ng Pilipinas. Meron po siyang natatanggap na kanyang pension. Kaya lang po, siyempre po mga tambay, kung ikaw ay hindi korap na politiko, mga kabayan, kakapusin ka rin at kukulangin ka rin. Dahil wala pong naging issue yan Wala pong mga itinatagong sinasabing hinahabol ng Pilipinas o hinahabol ng gobyerno ang dating Pangulong Duterte na napakaraming tagong gintong yaman. Wala pong mga kayamanang issue yan Walang money laundering yan Di ba? Walang mga nakaw na napakaraming ginto at napakaraming pera na ninakaw sa gobyerno. Wala po siyang issue na ganyan Ano lang po ini-issue dyan sa dating Pangulong Duterte na sinasabi po? Si Trillanes. Si Trillanes lang po, yung tinatawag na aso, nakahul daw po, asong gala. O yung sinasabing askal. Yan lang po nagsasabi na napakaraming pera daw po ng dating Pangulong Duterte. Billion daw po. Saan po galing ang sinasabi ni Trillanes? Sa droga. Yun lang po ang sinasabi na napakaraming pera daw po ng dating Pangulong Duterte dahil daw po galing daw sa pera ng droga. Yan ang sinasabi ni Trillanes mga kabayan. Hindi niya sinasabi na ang dating Pangulong Duterte ay napakaraming ninakaw na ginto sa Central Bank. Walang ganyan dinadala lang po nila sa pulburon money. Maniniwala po ba taong bayan dyan? Sige nga. Politika, pagpapabagsak, mga kababayan. Paniniwalaan mo ba itong mga tao na ito? Mga naging salot ng lipunan? At ano po mga credential niyan? Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, talagang malaki pong gastusan po yan. Dahil nga po ang ginawa po dyan na pagpapabagsak at demolition job ng pamahalaan. Dahil alam naman po natin na sabuatan yan, mga kababayan. Hindi po basta-bastang pera po ang uubusin dyan ng pamilya Duterte. Kahit talagang magkakabenta-benta ka riyan. Dahil dinala po sa international na wala pa tayong jurisdiction dyan. At ang babayaran mo mga abogado dyan ay ibanyaga. Hindi po tatanggap ng peso yan. Dolyares po yan. Kaya grabe pong pamumulitika ang ginawa po dyan ng napakayamang tao, napakayamang pamilya. Kung ang pamilya po Romualdez at pamilya Araneta at pamilya Marcos ang nasa ICC, wala pong problema sa gastos ang mga yan. Bakit ko po nasabi? Napakarami nilang kayamanan hindi po ba? Di po ba umuugo nga? Napakarami nilang bank account sa buong mundo at napakarami nilang tagong yaman. Di po ba? Money laundering pa nga yung iba, hindi makuha. Yan po ang pumuputok na balita dyan at pinatotohanan po yan ng mga bansa katulad po ng China, Hong Kong. Ang China, Hong Kong po ay napakarami raw po nilang pera riyan na hindi makuha-kuha. Pumutok po yan sa news. Sa news po ng Taiwan at sa news po ng Hong Kong.
Kung sila po ang nakasuhan dyan at nakakulong sa ICC, walang problema po sa gastos yan, mga kabayan. Napakarami pong pera po na issue yan magmula po sa kanyang tatay. At siyempre po, napakarami ring issue nila nung sila imo po. Yung ginto nga lang sa Central Bank, di ba? Paano pa yung sa PhilHealth? Di ba? Paano pa yung mga blanco na mga extraordinary na hindi bababa sa 241 billion? Hindi ba? Nandiyan pa yung Maharlika Investment Fund. Nandiyan pa yung flood control. Di ba? Yung mga SSS, GSIS, PDIC at napakarami pang iba. Puro pera po ang issue. At isang damukal, mga tambay, na hinahawakan pera ng nila. Hindi po ba? At napakarami nilang issue ng korupsyon. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, wala tayong ganyang issue na isang damukal na sinasabing puro korupsyon. Magmula nung nanungkulan ng dating Pangulong Duterte, ano po ang ginagawa? Build. Pero ngayon po, ano po ang ginagawa ng bagong Pilipinas? Ano po issue? Korupsyon. Pamumulitika. Yan po ang kanila pong aksyon mga tama. Yan po ang kanilang trabaho. Yan po mga kabayan, nakakalungkot po. Nabalitaan po natin na ibinenta po o naibenta na ang bahay ng dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot po. Meron naman po silang mga iba pang tahanan. Kaya lang po, siyempre po, ito pong isang history na po kasi ito History. Di po ba? Nakakalungkot lang po, siyempre po. At dito naman po, isunod naman po natin ito si Ombudsman Martires, mga tambay. Talaga naman po talagang walang ground. Ano isasampa mo sa Vice President? Sige nga, ano isasampa mo sa Vice President ng mga bribery? Ano mga bribery at kung ano pang kaso na isasampa ng congressman o ng mga o ng Kongreso o tong House of Representatives. Kakasuhan mo ang Vice President? Mga kabayan, lahat ng kanyang programa ay napakinabangan. At yung sinasabing mga confidential fund yan Tanging COA lang ang may karapatan na magsabi na yan ay nakurap. Hindi po mga auditor yan. Yang mga congressman, karamihan po dyan, hindi naman po auditor yan Ang tawag po dyan ng mga Pilipino, hindi po auditor. Mga magnanakaw, di umano, ang tawag po dyan sa karamihan dyan. Yan po ang tawag sa kanila, hindi po sila auditor na nag-o-audit. Ang tawag po sa kanila ay mga magnanakaw, di umano, hindi editor. Hindi nag-o-audit yan, hindi auditor yan. Di po ba? Mga buhaya nga daw po, di umano ang tawag dyan Mga sugapa sa pera, di umano. Hindi auditor. Mga magnanakaw sa pera ng bayan, di umano, yung mga congressman. Hindi naman po lahat. Yung karamihan lang po na nagiging aso ng tinatawag na tambaluslos. Hindi po ba? Saka nakita po natin, yung karamihan po natin sinasabi mga nagpakaaso. Dito naman po sa House of Representatives, ang sinasabi po ng ating mga kababayan, nagpakabuhaya. Nagpakabuhaya naman daw po, hindi nagpakaaso. Nagpakabuhaya. Doon naman daw po sa mga kapulisan na nagamit po sa kidnapping, pagiging hudas daw po at traidor ng bayan. Nagpakaaso naman daw po, nagpakaaso. Dito naman sa Kongreso at sa Senado, nagpapakabuhaya naman daw po. Sunod-sunuran daw po sa kilolong at kitambaluslos, mga kabayan. Dahil po yan, sugapa daw nga po, sugapa, mga kabayan. At yung sinasabi nila kay Ombudsman Martires na ito daw po ay appointee. Appointee raw po ito ni dating Pangulong Duterte. Kung appointee po ito ni dating Pangulong Duterte, mga kabayan, matagal na po nag-release ito. Dating Chief Justice po ito. Retired Chief Justice po yan. Si Martires. Mga kabayan, alam niya po ang batas. Di po ba? Bakit po, mga kababayan? Bakit hindi niya rin po minamadali ang issue po nung pag-kidnap na yan ang lumalabas sa findings sa investigasyon ng Senado? Kidnapping ang ginawa. Hindi nakakuha ng tamang proseso, due process ang dating Pangulong Duterte sa pagdakip ng mga pulis at mga kasundaluhan. Sige nga, sa pangunguna po ng Commander-in-Chief, DOJ Secretary, DILG Secretary, DND Secretary na sigibo ng Department of National Defense. Di ba? Mga generals, di ba? Sila Marbil,
Torre, Fajardo, di po ba? At yung general ng AFP, di po ba? Si Bronner, at yung isa pa, yung isa pong security advisor, ang security advisor po natin na si Anyo, di po ba? Sa buwatan, pero nananatili pong nananahimik po ang Ombudsman Martires. Yan ba sasabihin nyo na si Ombudsman Martires ay in-appoint ng dating Pangulong Duterte? Bakit nananatili mahigit 100 araw na, more than 100 days na po, nasa ICC sa Netherlands, sa The Hague, ang dating Pangulong Duterte? Bakit hindi pa rin po naglalabas ng findings? Matatapos na po ang termino. Magre-retiro na po. Malapit na pong magretiro. I think next month, magre-retiro na po ang Ombudsman. Bakit po? Yan ba ang matatawag natin na appointee? In-appoint ng dating Pangulong Duterte bilang Ombudsman? Hanggang ngayon, napakatagal na yung 10 araw. Puro extension. Puro delayment ang nangyari po. Sige nga. Pati po ang Korte Suprema, hanggang ngayon natutulog po sa desisyon sa ginawa pong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Yan po ba sasabihin natin? Yan po ba na sinasabing yan ay sinusuportahan at nakakiling sa mga Duterte, nakakiling sa Vice President? You know, mga walang hiya na lang po maniniwala sa mga tao na ito. Mga walang hiya, di umano. Ganyan po sila eh. Yung mga nagpapabagsak po sa mga Duterte, ang gusto po nila, lagi po ang desisyon ay pumapabor sa kanila. Ganyan po yung masasamang tao. Dahil marami po silang pinagtatakpan. Hindi po ba? Ayaw po nila, pine-pressure po nila. Pag naglabas po ng katotohanan, katulad po niyan, naglabas po ng katotohanan na wala pong ground na magdesisyon ang ombudsman dahil ini-impeach na nila. Meron ng impeachment na nakabinbin, di ba? Sa Senado ang Vice President. At sa katunayan, na-impeach na nila ang Vice President sa Kongreso dahil ginamitan nila ng pera. Di ba? Pera. Pinapirma ang mga buhaya, di umano, na hindi bababa sa 150 million daw po ayon kay Representative Toby Tiangco. Siya po nagpatotoo dyan. Isa po siya sa nagpatotoo. Para po mai-release po ang isang damukal na pera na magagamit daw nila, mga kabayan, lalo-lalo nung kampanyahan na isang damukal na mga ayuda. Kung ano-ano po mga tinatawag dyan. Meron pa nga kung ano-ano. Di po ba? At marami rin pong pinaputok dyan. Si Mayor Magalong, isang damukal na puro po korupsyon. Kaya nga wala po tayo nakita mga programa eh. Walang malalaki. Nakatulad po ng build. Ang nakita po nating malalaki, puro po korupsyon at puro po pera. Pati ICC, nasama po yata sa kumita sa pera ng taxpayer. Mukhang pati yata ICC ay nagkamal din po ng isang damukal na pera ni Juan de la Cruz ang ICC. Hindi kaya? Ganyan po kawawalang hiya at katatarantado, kadidemonyo ang mga nanunungkulan yata sa ating bansa. Dahil nga po sa pagiging greedy, ganid at sakim. Hindi kaya? Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, yan po ang iniintay natin. Napakadali pong desisyonan. Bakit ayaw po nila maglabas? Nakita nyo po? Ginigipit. Gipit na gipit po eh. Talagang mahalata mong pinupolitika at talagang sobra po. Sobra po ang proteksyon ng gobyerno. Protektado po ang gobyerno ngayon. Pati po ang inaasahan po ng taong bayan na magbigay po ng desisyon at ito po ay maitama. Di po ba? Hindi po kasi tatagal. Sa totoo lang po mga bayan, komento ko po. Kung naglabas na po ng tamang desisyon ang Korte Suprema at ang Ombudsman sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, baka hindi po mabenta yung bahay. Baka hindi po maisip na ibenta ng pamilya ang bahay. Bakit? Mapapabalik po ng Pilipinas ng maaga eh. Dahil hindi tama ang proseso na ginawa nilang pag-aresto. Hindi nasunod ang due process ng dating Pangulong Duterte at hindi nasunod ang ating judicial sa ating bansa. Saan ka nakakita
mga kabayan, sinunod mo ang utos na sinasabi mo Interpol? Bakit? Nasasakop ba tayo na Interpol? Ang ating judicial ay Interpol ba? At ang ating po bang soberenya ay ICC ba? International Criminal Court ba? Nakakasakop ng ating soberenya? Di po ba? Kaya nga po ayaw nilang ilabas. Kaya nananatili ang dating Pangulong Duterte saan? Sa ICC. Kasi tama. Nagiging tama kasi ang ginawa ng mga siniral at ng mga demonyo, di umano. Mga salot, mga traidor, mga hudas sa ating gobyerno na nagsama-sama, di umano. Nagiging tama kasi ayaw desisyonan yung maling ginawa nila. Di po ba kaya nga nananatili? Dahil walang kibo. Ayaw magbigay ng tamang desisyon ang Korte Suprema at ang Ombudsman. Tapos sasabihin ng mga kritiko, appointee yan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba mga demonyo itong mga ito? Alam naman po nila sa sarili nila na mali ang ginawa nila na pag-aresto sa isang Pilipino. Yun nga yung sinasabi ko. Yung mga bayani natin nagpakamatay, binuhos ang buhay para maging malaya ang ating bansa. Hindi tayo masakop ni numan na mga banyaga. Di po ba? Ilan na pong digmaan ang dinanas natin. Napakarami pong bayani natin. Ipinagtanggol, ipinaglaban ng ating bansa. Di po ba? Para lang po makamit natin ang ating kalayaan, ang ating soberenya, at magkaroon tayo ng sarili nating judicial batas, hukuman. Di po ba? Pero ngayon po, naglipa na po ngayon sa ating bansa ang mga hudas, mga taksil, mga magdanakaw, di po ba? Mga kriminal at sari-saring masasamang tao ngayon sa ating bansa. Di po ba? Mga traidor. Yan po, naglabasan po ngayon. Kaya nga po, hiniintay natin yung desisyon. Napakadagal na. Mahigit 100 days na. Di po ba? Wala pa rin aksyon. Napakadaling desisyonan, lalo ng Korte Suprema. Yung mga isinampang reklamo ng pamilya Duterte. Ano na? Tama ba ang ginawa nilang aresto na ang dating Pangulong Duterte kunin mo sa airport at dalin mo sa Villamor Air Base at hindi mo na pinalabas? At hindi mo na dinala sa korte? Di po ba? Kahit sa lower court, hindi mo dinala. Kahit sa barangay, hindi man lang dinala sa barangay. Di po ba? Diretso! Villamor Air Base, eroplano na ang kasunod. Tama po ba yan? Kaya nga po, iniintay rin natin bago ka man lang magretiro. Di po ba? Bago magretiro. Di po ba? Bago magretiro ito sa Ombudsman Martires, ilabas nyo na po ang katotohanan na mali. Mali ang ginawa na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Mali. Walang proseso ng batas at hindi nakakuha ng due process ang matanda na napakarami pang sakit. Mahina na. Payat na daw po ayon sa Vice President. Hirap na hirap sa klima, pagkain, at kalungkutan dahil sa mga ginawa ng mga demonyo, mga salot sa lipunan di umano. Hindi po ba? Mga walang puso, walang kaluluwa. Yung mga tao na yan, lalong-lalo yung grupo na makakaliwa, na mga gawa-gawang issue, gawa-gawang kaso, tanim ebidensya. Hindi po ba? Hindi po galit si Kamanong. Ipinaliliwanag ko lang po. Napakasimple po ng proseso ng batas. Hindi po ba? Bakit pinagtatagal-tagal nila? Hindi po mahirap desisyonan ito. Pag nagdampot ka ng isang akusado na pinagbibintangan mo may kasalanan, di po ba? Binabasahan ka ng Miranda rights. Di po ba? Binabasahan ka. Di po ba? Samantalang si dating Pangulong Duterte, sa cellphone lang binasa. Di po ba? Ang warrant of arrest niya, cellphone. Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino, pag inaaresto ng mga pulis, may papel na dala galing sa korte. Di po ba? Nakita nyo po,
Pag-aresto pa lang, sablay na. Saan po dinadala ang mga ordinaryong Pilipino pag inaresto? Di po ba sa hukuman? Pinipresenta ng mga kapulisan sa hukuman ang inaarestong mga Pilipino para malaman kung na-serve nila ang tamang proseso ng batas. Dala-dala nila ang warrant of arrest na wala silang nilabag na proseso ng batas. Di po ba yun ang tama? Bakit pagdating kay dating Pangulong Duterte, hindi nyo po maipaliwanag sa mga Pilipino, Korte Suprema, Ombudsman, na ang ginawa ng mga kapulisan, kasundaluhan, at ng pamahalaan na nagsabwatan? Tama po ba ang ginawa kay dating Pangulong Duterte? Nakarating po ba yan? Ipiniresinta po ba yan ni General Torre sa Korte? Para malaman na hukuman kung tama at totoo yung dala niyang warrant of arrest na galing sa sinasabing Interpol. Hindi nakita ng korte yan. Yung warrant of arrest na galing daw po sa Interpol. Sige nga. Sino lang po nakakita? Sino lang? Si General Torre na nagbasa sa kanyang cellphone? At sino pa? Yung sinasabi mga abogado ron? Abogado lang yon. Hindi yung piskal. Hindi yung judge. Di po ba? Kaya mga kabayan, nakakalungkot lang po. Talagang yan po yata ang may sabwatan. Hindi kaya? Yan po yata ang sinasabing mga kababayan, nabubusalan. Hindi kaya? Hindi kaya silang nabubusalan katulad ng Korte Suprema? Nagtatanong lang po. Hindi kaya nabubusalan? Napakatagal nila maglabas ng desisyon. At ganun din po si Ombudsman Martires. Malapit na po siya magretiro. Hindi po kaya siya ay natatakot o nabubusalan dahil meron tayong Pangulo na may issue ng pulburon, may issue ng tawas, may issue ng coke, sumisinghot. Natatakot kaya? Kaya ayaw ilabas yung simple, napakasimple na desisyon. Hindi po ba? Napakasimple. Proseso lang ng paghuli ang dapat po nilang ipaliwanag sa mga Pilipino. Hanggang ngayon, wala. Wala. Mahigit 100 araw na naghihirap ang dating Pangulong Duterte ron. Kasi, yung sinasabi ko nga, komento ko po mga tambay, komento ko. Kaya hindi nila mailabas dahil magkakaproblema sila ng malalaki. Bakit? Lalong magagalit ang mga Pilipino sa kanila. Yung mga may utak Huwag yung mga may utak pulburon at utak tawas. Mga bangag yan. Hindi nila maintindihan yan. Hindi po ba? Magagalit ang mga matitinong Pilipino sa ginawa nila. Pagka inilabas ng Korte Suprema ang totoo, lalong-lalo sa pag-aresto. Ganyan din ang Ombudsman. Tama ba ang pag-aresto? Nasunod ba ang proseso? Nakakuha ba ng due process ang dating Pangulong Duterte? Diyan po, malilintikan po sila. At mismo pati ang ICC, kahiya-hiya sa buong mundo na tumatanggap sila. Lalong-lalo na yung tinanggap nila ay wala pa silang jurisdiction sa atin. Hindi pa tayo kasapi. Di po ba? Nagamit din sila sa politika dahil sa pera yata. Pati ang mali, itinama na nila mga pagkakamali ng ating gobyerno na sobrang pamumulitika sa mga Duterte. Pagpapabagsak, hindi kaya? Demolution, hindi kaya? Kaya nga ayaw nila ilabas ang katotohanan, nananatili. Tulog ang Korte Suprema, tulog ang Ombudsman para ilabas ang katotohanan sa ginawa nila sa dating Pangulo na si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya nga pati ang kanilang ari-ariang kabuhayan naiipit sa laki ng gastos, sa laki ng binigay na problema. Kaya nga po napakarami nilang nilabag na batas ang bagong o binagoong ang Pilipinas, lalong-lalo na po sa korupsyon. Isang damukal. Di po ba? Yan, sama-sama po yan. Pati ang Senado. Issue pork barrel nila. Sa Kongreso, ang issue nila, mga blanco. 150 billion sa Senado, pork barrel. Sa Kongreso, 241 billion naman ang issue sa mga blanco ng 2025 national budget. Parehas po yan. At dito naman sa Malacanang, isang damukal naman po ang mga proyekto na walang nakikita si Juan de la Cruz. Pero kilalaking numero at kilalaking numero pa na iuutang natin.
Sabwatan? Hindi po ba nagsasabwatan? Sabwatan? Hindi kaya kasama rin sa nagiging kasabwat para manahimik ang Ombudsman at ang Korte Suprema sa napakadali na solusyonan? Napakadali po nila. Di po ba? Napakadaling desisyonan. Tama o mali ang ginawang paghuli. Yun lang napakasimple. Dahil nakikita po natin yan, nangyayari po sa lipunan natin yan pag umaaresto sila ng ordinaryong Pilipino. Binabasahan ka, di ba? Warrant of arrest. Huhulihin ka, tas dadaling ka sa korte. Doon ka magpapaliwanag. Kay dating Pangulong Duterte, saan dinala? Saan? Sa kampo. Villamor Air Base. Diretso sa aeroplano. Nakakahiya. Dating Pangulo. Dating piskal, abogado. Piskal, judge. Dating presidente, hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas. Ginawa niyong tanga ang mga Pilipino. Hindi kami bobo. Ginagawa niyo kaming bobo. Napakadaling tingnan. Halos lahat ngayon pwede mong tingnan ang proseso ng batas. May internet na ngayon. May kaalaman ng mga Pilipino. Kaya lang, nung pumasok po ang binagawang Pilipinas, ginawa po mga tanga at bobo at gago ang mga Pilipino. Ang tingin po sa atin ngayon yung mga tanga. Sila lang po ang matatalino. Lalo sa pag-implement ng batas. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga tambay. May panahon naman po dyan. Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang panahon ay lumilipas. Ang panahon ay lumilipas. Ang lahat ay may katapusan. Lalong-lalo po ang masasama. Wala pong kasamaan na nagtatagumpay ng matagal. Ang nagtatagumpay lang po ay kabutihan. Lahat po ng kabutihan ay pangmatagalan po yan. Hindi katulad ng kasamaan. May hangganan po yan. Kaya nga si Judas nagbigti Di po ba? Dahil nga may hangganan ng kasamaan. Kaya nga siya nagbigti. Kaya iintayin po natin kung sino-sino po magbibigti. Sino kaya mga magbibigti? Dahil napakarami po naghudas sa ating soberenya at sa dating Pangulong Duterte. Sino-sino kaya mga magbibigti? Mga kabayan. Meron kaya? O makakapal na lang muka? Pakapalan na lang ng muka? Mga kabayan. Yan po mga kababayan ang ating komento dito po sa kay Ombudsman Martires na sinasabi lang tuta o appointed o appointee ni dating Pangulong Duterte na hindi makapaglabas ng tamang desisyon sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Yan ba sinasabi mo appointee o appointed ka ni dating Pangulong Duterte na hanggang ngayon ayaw mo ilabas ang katotohanan at nananatiling mga spoiled ang kakasuhan? Unbelievable. At yung bahay naman po ni dating Pangulong Duterte ay nakakalungkot man, nalulungkot man tayo mga kabayan, kaya lang wala po tayong magawa Family decision po yan. Family decision. Grabe po kasi ang ginawa ng gobyerno ng binagoong ang Pilipinas sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte. Una-una, nilagay po sila sa napakalaking gastos, mga kabayan, na ang ginawa naman po sa kanila ay pamumulitika. Wala pang proseso ng batas na nakuha ang dating Pangulong Duterte. Wala pang due process. Pero dinala ka sa pinakamalaking gastos sa kasaysayan po, mga tambay. Nitong mga hudas na ito, di umano. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po mga kabayan sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan. Thank you po. Mag-iingat po kayo. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. Maraming salamat po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maingatan po kayo. At muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan
Pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na masyado po nilang pinulitika, demolition job. Sana po madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Pagtulong-tulungan po natin, isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. At muli po mga tambay, magpapaalam po muna ang inyo pong katambay. Sa muli po ulit mga tambay. Salamat po. Ingat-ingat po tayo. Doble ingat po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam po. Bye-bye.